Hello guys, magandang araw sa inyo. Yan, nandito ulit kami sa The Pickup Coffee, ang official ng tambayan ng mga Tito Bikers dito sa Ayala Mall, dito sa Bermosa, Imus, Cavite. So for this video naman po, special bike check episode dahil XC naman ulit. Matagal na kasi hindi nakapag-bike check ng XC, so ngayon lang ulit, no. Yan, ito yung XC MTB na poging-pogi ni Idol Ronel Robles na poging-pogi rin. From Muntinlupa, no? Muntinlupa. From Muntinlupa City. So batak na to sa XC. Yan, nakikita ko sa Facebook niya. Yan. Meron siyang Facebook page. Anong pangalan ng Facebook page mo? Actually, wala na akong Facebook page. Ako na lang, personal account na lang yung Ronel Robles. Ronel Robles na lang talaga na personal Tinamad account. na ako mag-Facebook page kasi since magpo-post ka sa personal, tapos magpo-post ka din sa page. Parang redundant na lang, no? Parang copy-paste na lang, tapos po-post mo sa kabila. So, personal na lang ako, naka-professional mode. Yan. So, isa siya kasing XC competitor. So, marami na siyang nasali ang mga karera. Hindi lang sa XC, pati sa gravel, no? Gravel XC. So, bukod dun sa MTB mo, meron kang gravel bike? Yung sa gravel bike, ano lang yun, borrowed bike lang siya. So, pag may gravel, yun ang iniram. Pag may nahihiraman, go tayo. Pag wala, di MTB. Alam ko sa gravel, meron din naman MTB category, di ba? Meron din naman. Yan. Pag walang option, MTB category ang bagsak natin. Since yun lang yung meron available. Yan. So, yan, i-check natin itong specs ng kanyang poging-poging XC, no, na MTB. So, before tayo mag-start pala, Idol Ronel, no, before magtatanong muna ako, kailan mo ba na-build tong MTB mo? Actually, ito yung version 2 nung una ko. Actually, meron kasi akong tinatawag, ang pangalan kasi nito is Snow. So ito yung Snow V2. Yung Snow 1 kasi na ito, yung una na same model din and then same specs din is na wala na yon, binenta ko na. So ito last year lang to nagawa kasi ang nangyari, itong frame ko is one of one. This is a prototype Apex X3 by Duke Raker. So lahat ng nasa market kasi is non-boost. So yung nasa akin is yung boost type. So ako lang yung naka-boost sa lahat ng Duke Raker Apex X3. So shout out to Duke Raker. So nasa atin yung prototype ng one of one. And then ano ba? Bali, yun palang history niya, no? So itong particular na bike na to, nakailang XC races na to? For this year ko na siya. For the past 1 year, I hope it's mga 20 below Na XC races? na XC races. Dami. Kasi mga 20 below. Hindi kasama dun yung unofficial na gilid-gilid race. Okay. Hindi kasama yung unofficial. Siguro nailaro ko na siya ng I think tatlong gravel race, isang Busco, tapos isang 7-Eleven this year, tapos isang Attack last January, and then yung last race is the Tanay Bike Challenge, which is pang-anim ata ako doon for not mistakenly kasi top 3 lang yung tinawag. So last May 3 yon yung Tanay Bike Challenge, and then today is my day 1 again kasi kakabike ko lang ulit. Minto ka, no? Na content. Minto ako ng mga like almost 9 days kasi pahinga muna. Wala namang paghahandaan, so pahinga muna. Parang off-season muna. Off-season muna. Ayan, so ito nga yung general back ko sa kanyang XC MTB na pogi-pogi, no? So mag-start muna tayo sa kanyang XC RTL mountain bike frame. So yun nga, sabi niya, no? Duke Raker Apex X3. One of one yan, boost type. Ikaw lang meron yan, no? Ako lang meron yan. Yan, na XC RTL mountain bike frame. Siyempre to aluminum, no? Yun nga, boost na 142 True Axle Tech. 148. 148 ba? Actually, kung makikita mo, 142. Sinama kasi to sa paint job ng lahat ng 142. Pero naka-boost type ako. Okay, 148 dapat yan, 148 dapat yan. Yan, then 29er na size medium 17, no? Medium 17. Then, tapered yung head tube syempre, no? Tapered head tube yan. Tapos, full internal cable routing, yan, pag BSA, threaded na bottom bracket shell, pang 31.6mm diameter na seat post. True axle yung dropout, then ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount. So, next naman, ito yung kanyang Yami na suspension sport. Fox 3? Fox 34 na 2025. This 2025 yan. Okay, Fox 34. Fox 34. Fox 34. Step cast. Yan, ito ba yung mga sinasabi nilang magnesium alloy? Ayan yung magnesium alloy. So, may nilabas yan na
may nilabas na 2026 model which is yung 34 SL. Ito yung SC Stepcast 2025. Yung 2026 is the SL. Mas magaan konti. Pero ito 120mm ang travel. 120. Yan. Then ang steerer tube, air fork pala to syempre. Air fork yan. Yan, air fork. Tapos tapered steerer tube. Tapered. Yan, boost din to na true Boost din yan. axle dropout. 15110. Ano na? 15110. Na boost. Na boost type. Yan, and disc brake caliper mount din naman yan ay post mount. Yan, so next naman sa kanyang cockpit, ito yung kanyang MTB handlebar, the FSC K-Force na carbon fiber naman to, no? 31.8mm diameter. Nakalagay dito 740, pero mukhang tinabas mo yun. Ginawang 700. Ayun, naging 700mm ang lapad na straight na may konting back sweep. Next naman sa kanyang grips yan, Juke Raker Ridge pala. Ridge. Yan, ito yung kanyang grips, no? Then yung stem naman, Airborne lang. Airborne Trail na ang haba ay 70mm. Na negative 25. Ayan, negative 25 degree ang angle. Tapos yung headset ito, stock ng Juke Raker, no? Stock ng Juke Na Raker. Silverix. Then ito naman, stock din to na Juke Raker. Hindi, kanyan, Control Tech yan, tax, carbon. Pati yung ano, yung yung seat clamp. Seat post, hindi. Yung seat clamp, yung Wala toto. seat clamp na kasama. Kanyan, unbranded yan. Unbranded. Oo. Na aluminum allen type, 34.9mm ang diameter. Ito naman, Control Tech na carbon fiber to, di ba? Na tax carbon. Na carbon niya, no? Ano nga ulit? TUX. Control Tech. Control Tech tax, ayun siya. TUX. TUX. Yan. 350, 400. 400. Yung haba, tapos 31.6mm ang taba na may setback doon ng konti, di ba? Zero yan. Zero setback na dual bolt clamping system. Next naman sa kanyang saddle niya, Juke Raker, no? Juke Raker na Pulse saddle. Pulse. Which is sample prototype din. Ayan, so may butas sa gitna, malambot at konting flex, tapos steel railings. Comfort naman, di ba? Comfort naman since tinetest ko siya for the last few days. Okay naman siya. Yesensya na, mapawisin yung kamay ko. Yan, so next naman sa kanya drivetrain. Yan nga, pampasang drivetrain to, 1x, so wala kayong makikita na front shifter, front derailleur, tsaka extra chain rings. Yung kanyang shifter, Shimano Diore XT to, no? M81. M81. Yan, M80-100 na 12 speed. Yan, 1x12 to eh. Ito naman kanyang direct mount na chain crankset na Race Space Next SL. Ayun. Is carbon. Carbon pala to, no? Carbon crank. Tawag doon? DUB ba to? Hindi. Siya DUB, BSA 30. Mas malaki yung spindle niya which is 30 mm. Kaya pala ito, bottom bracket ito pang BSA, no? BSA type siya pero 30 mm. Pero, lang, ano ulit? Next SL. SL, 165. 170. 170mm ang crank arm. Tapos yung bottom bracket ito, next din. Race Space Next din. Race space din. Yung kanyang chain ring na 1x na wide na round, oval pala to. 38 oval. Ayan, 38 oval na Pasquest na, yun nga, 38T. Then yung kanyang MTB clipless pedal, ano to, M520? M540. Shimano PD M540. M540. Yung chain, Diore XT din. Alam ko SLX yung chain. SLX. Yan, Shimano SLX daw to, M70-100 na 12 speed. 12 speed. Yung cassette, XT yung cassette. yun, Diore XT M80-100 na cassette sprocket na MTB 1051. 151. Yan, 1051. Then ito, Diore XT M80-100 na 12 speed. Yan, so ito nga yung sa drive setup ng kanyang poging-poging XC MTB. Sa rimset naman, ito yung kanyang gulong. Vittoria Piote XC Race. Na latest yan na 2025, alam ko. 29 by 2.4 na 29 by 2.4. Tanwol. Tanwol. Uy, ganda ng rims mo, carbon Ganyan, Race Space Era SL which is prototype before. Actually, 6 months before na-release nila to, nasa akin na to. For testing. For testing. Race face na anong model? Era SL. Era. Era SL. Kasi yung sinundan niyan, yung Race Space Era lang. Ito, Era SL. So, Na carbon. Mas magaan siya. Alam ko, nasa 1,330 lang siya harap likod. Pala ito, 32 holes din to. 28 lang siya. 28 na bladed spokes. Na pillar. Sapin. Sapin naman. Sapin bladed siya. 28 hose lang. 28. So, wala na akong pamalit pag nabali siya. Yun lang ang risk nun. Mahirap kasi maganap nun eh. Then ito buong rim set. Rim set siya, buong rim set. Yung pulse type ba to o fully ratchet? Pulse type siya. Ilang pulse to, idol? Alam ko 4 lang yan eh. 4. Paturugin nga natin, idol, kapag naka free wheel.
hindi siya ganun kaingay eh. Okay lang. Kasi nilagyan ko siya ng maraming grasa kasi hindi ako fanatic ng tunog mayaman. Oo nga. Kasi in racing kasi hindi mo Bilis. ikakabilis yung maingay. Oo. Actually, mas silent yung atake mo, mas maganda. Yun nga, yun ang magandang explanation no. Ayun na, ganyan lang siya. Oo. Pero kung makapit no, umiikot pa rin eh. Oo. Kasi ayan. Yan ang tunog niyan ano. Ngayon, sa racing kasi, mas maingay ka, mas mapapagod ka kasi pag hinabol mo yung nasa harap mo at nagpahinga ka sa likod niya, kakargahan niya lang lalo. So may iwan ka lang. So yung agenda mo magpahinga, wala. Cancel yon. Kasi naririnig ka eh. Kasi naririnig ka. So cancel yung agenda mo magpahinga. Kumbaga di mo magagawing diskarte no. Hindi mo magawa. Yan, so ito nga, yan yung word from our competitor, yan, for experience, no? Yan, so wala sana sa kanyang brake set, yun nga, Shimano SLX na M7100. M71. Ano to, dual o quad piston? Dual lang siya kasi since 55 kilos lang ako, di ko kailangan ng heavy braking power. Actually, konti pitik lang, humihinto na siya. And then sa XC kasi, hindi mo kailangan ng too much power since uneven kasi yung trail. So Baka maganda mag-skid, no? baka mag-skids ako kung magbe-braking power ka ng too much kasi para kang nabunsol, so magge-generate ka ulit ng momentum since tayo ay naka 2.4. So medyo heavy spinning siya sa simula. So pag nag-slow pace ka kasi, balik ka ulit from the start, so generate ka ulit ng power or yung momentum, so hindi kailangan ng too much power. And then Sa preno, no? sa preno. And then shout out sa Sumart with the rotor. So yung rotor actually gandin yan. Sumart 160mm. 160 6 volts. So this is 71 alloy, which is the lightweight alloy na may high-rated na ventilation, and then the 1014 stainless steel 1.8mm yung kapal nung rotor. So actually ito siya, ang function talaga na ito, good for enduro racing. Since nakulit ko lang si Sumart, nabigyan ako ng 160 kasi sabi ko nga magaan lang ako, so hindi ko kailangan ng 180 or any bigger rotor kasi siguro exemption na siguro pag mga overweight yung gagamit. pag overweight yung gagamit, pwede tayo mag 180 or 220 or 203, pero since 55 lang ako, Lightweight ka naman. too much power is not enough kumbaga, so hindi natin kailangan. Yun nga ulit na Sumart, no? Sumart siya. So actually ganyan, direct from Taiwan, so walang seller niyan dito. Wala dito. Walang seller niyan dito. Yan, so ano pala yung natimbang mo na ba to? Nung natimbang ko siya before, nung naka 2.1, nasakan lang siya eh. Mga 1031 something, goes to 11. Bagana, para sa XC. Kasi yun na nga, since yung frame ko kasi is alloy, all the components kasi halos carbon, from the wheel set, from the crank, seat post, handlebar. So ang alloy na lang dyan is yung fork, yung stem, and then yung frame. So yun na lang yung alloy dyan. So pag nag-carbon pa ako, kaya ko siyang paabutin na siguro mga 9. Pero since naka-alloy ako, mas durable kasi siya since XC Racing kasi ako, hindi ko kailangan ng sobrang gaan kasi magaan na ako. Magaan ka na nga. Magaan na ako. Actually ito, pag nag-pivot minsan, pag nag-drop ako, ramdam ko lumulutang pa siya eh. So parang lumulutang din ako. So I decided na mag-alloy na lang kaysa sa mag-carbon kasi mas magaan ako. Like halimbawa kasabay ako sa bus or may sumalubong na pickup van, ramdam ko yung hatak, yung drag sa gilid. So sabi ko okay na ako dito, hindi ko na kailangan ng carbon. Yan na yung parang sweet spot mo. Yun na yung sweet spots ko. Kung total cost meron ba o ano? Total cost. Malalaman ng commander ko eh. Di ba ano? So okay na bahala kung kung estimate nyo na lang, kung guesstimate kung yung search nyo lang. Basta yung frame, check nyo yung frame, nasa 7495 lang siya sa Lazada and Shopee, and then sa Duckraker. Tapos yung fork, kayo na magkwenta ng fork, ng crank na Next SL, yung carbon na Era SL wheelset, yung cassette at saka yung RD shifter, kayo na magkwenta. Basta ang alam ko, nabili ko lang dito, itong SLX na brake set. Alam ko na nabili ko siya mga 6K. Mura na, 6K, SLX na yun. Brand new ko siya nakuha, 6K.
Tapos yung wheelset Era SL, nakuha ko siya ng, alam ko mga 25. Tapos, alam ko mga 25 ko siya nakuha, 25, 23, pero ang SRP sa website is around 95. If you will check the Era SL kasi pag binili mo siya sa website ng Race Face, bibili mo siya hindi siya pair. So, kung front lang kailangan mo, ang front niya is around $800. $800, and then yung rear mas mahal, nasa around 900. So around 88, 16, 17 something, $1,700 something. All in all. Dalang nalulula na ako. Tapos yung crank in peso, pag binili mo to ng original, yung crank around 25. Tapos basta frame 7495, the breaker saddle, alam ko nasa 13 to eh. Nasa 13, Control Tech Tax, alam ko ang brand new nito nasa 7. Alam ko. Mga 7K. Tapos ito, nakalimutan ko yung presyo, alam ko na mga 1.5. Stem 300. Sa stem kasi, kaya airborne yung nakita ko. Crash kasi to, kailangan ko ng alam mo to, 70? Kailangan ko ng 70 na negative 25 or below. Kasi galing akong 17, gusto ko nga 40. Ito yung nag-pop up na kailangan ko. So, siya na yung binili ko. Kaysa nang maghanap pa ako ng ibang brand, rush kasi siya. Rush kasi siya. So, since ang nangyari kasi, galing ako before sa 100. So, naka negative 17 lang ako. Since nag 120 ako, kailangan kong mabawi yung makompensate yung itinaas ng bike ko para maibaba dito. So binaba ko siya ng from 17 to 25. Yun ang story. Yun yung story niyan. Kaya yan lang din siya. Tapos ano pa ba? Gulong sabi mo 4,000. Sa gulong niya, Victoria Coyote na 2025 2.4 4 to isa. Shout out to Victoria kay Sir John Rocks. Love you, sir. Tapos tubigan Mac Off na 400, battle cage 300, yun lang. Yan, nalulula na. Ayun siya, ito nga yung Juke Wrecker Apex niya na XMTV ni Idol Rodel Robles, no? So kung meron kayo tanong regarding to sa yung sobrang bigati na yung TV, comment na lang yun sa comment section na dula. Ano mga remaining shoutouts mo? Shoutout to Duke Wrecker, to Victoria, Attack Lifestyle, Attack Unrestricted, love you all. And then sa lahat na sumusuporta sa akin, kahit lagi tayong pasok sa top 10, hindi man tayo nag-top 1, basta sa top 10 tayo. Yun lang, love you all. Ayun, so maraming salamat, Idol. Yun guys, maraming salamat din sa inyong panonood. Don't forget to subscribe sa YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yun guys, maraming salamat sa inyo and rides po sa inyo.